Mayong adlaw sa inyo tanan, kag mayong adlaw man, kagawad, Merry Chris. Ako gali ma'am si Christina Sordanyo, isa ka estudyante sa ICCC, BS Tourism, pag second year na. Kagapon, nag-send ako sa imo sang letter, pangayo ako sang otoridad nga mag-interview sa imo subong adlaw. Salamat sa paghatag sa akong oportunidad nga ni. Kag may gamay lang akong kamangkot ma'am about ni sa may NGCP nga natabo sing nakaligad nga tinuig. So, katagan tanang ka-background ma'am sang akon nga kamangkot sa imo subong adlaw. So, since January 2 sang 2024, nagdako ang power outage sa Panay Island. Halos tanan nga lugar na dulaan sang kuryente. Nagumpisa ini sing pagtrip sang PEDC Unit 1 nga nagresulta man sa pag-shutdown sang PEDC Unit 2 kag PCPC. At that time, ang PEDC ma'am, Unit 3 under maintenance na. So gamay na lang gid ang power supply nga available. Halos 451 megawatts ang nadula, amo na ang 69% na local power supply sang isla. NGCP or National Grid Corporation of the Philippines, nagambal sila nga i-follow na lang ang standard operating procedure. Pero ang Department of Energy nagsiling nga dapat proactive si NGCP, hindi lang reactive. Energy Secretary Lotila emphasized nga may chance pa unta nga i-manage or load ang para hindi ta magdala-blackout sa next time. Inatagad prioridad ang mga ospital, government offices, kag essential inatagan otoridad ang mga ospital, government offices, kag essential facilities during power restoration. Na-expose ang incident, ang problema sa power infrastructure, especially sa mga delayed sing Cebu, Negros, Panay, like 230K transmission project. At the end, President Marcos Jr. directed NGCP to act fast, tapuson ang mga proyekto, kag siguraduhon nga hindi naliwat matabo ang inyong klase sang crisis. Ang unang-una, kung nga pamangkot, ma'am, pwede mabalan kung ano ang naging epekto sa inyo barangay or sa aton barangay ang brownout nga natabo sin January 2024. Biskan 2 or 3 lang kadlaw nga wala kuryente, ano naging epekto sa inyo? Ay damo gid mga estudyante na hindi maka-review, wala sang supply ng tubig, wala sang dako gid ang epekto sang wala sang kuryente. Kung wala gid sang tubig man na mag ano kay wala ginanan motor, ginanan may kuryente, na marami tubig supply man ang ano. Kadamog sa mga estudyante nga may naka-review to sa brownout. Ay, grabe gid man to yung wala kuryente. Sang ginambal mo, di pala kay kinahanglan gid ang motor para maka kita sang tubig. Pag nagwa ako sa inyo nga talipapa kagina, nagmangkot-mangkot ako sa mga tao dito, hambal nila ang ila kong tindahan na dulaan yelo, kag naapektuhan ng ila baligya. Nako kaya na lang sang halit kay sang business mo apektado. Pati mga baligya tanan gid ubos ito totally gid damage sinagtanan wala gid. Kung dako ang kaperdiya sa mga negosyante. Yeah. Critical gid kag long term gid maski kamay lang nga period ang pagkadula sang kuryente, grabe nga epekto. Thank you ma'am. Ang kaduwa nga pamangkot ma'am, kabalo bala ka mo or ang mga pumuluyo sa sininga barangay kung ano ang mga alternative energy sources na pwede magamit kung may blackout, like solar battery, powered lights, or iban pa? Sometime na to nga nagsugod sa brownout, iba nagmamakal sa mga solar light. Kaya depende sa may init, may sumisuga sila sa papano, may suga sila ng gamiton sa pagagabihon. Kung damo kasi sila nagasto, kaya nagbakal sa mga solar, para lang may alternative sila naman yung kuryente. Para di na magdulong ang malay nila sa kagabihon. Sakto gid ang solar lights helpful gid man niya, pero medyo mahal gid basi pwede gid dako lang ang nagasto sa mga pangulo. Di ba isa na wala naman may mo. Di na sa source na pala makasuga sila kung makatawag mga estudyante nila. Thank you. Ay, katatlo nga question, ma'am. May plano bala ang barangay or kamo kung may blackout liwat? Like, may lugar bala kamo nga ginaprepara, may mga steps kamo nga ginasunod? Sa Subong, ginamitingan namon sina nga sa kabakati namon nga lugar, mabuta kami na sa dako nga solar, na wala maka-charge sa cellphone o mga rechargeable nila na magamit o mga suga nila. At least may sa paano makaicontribute kami sa gamay lang nga mabulig sa mga pangulo namon. Ika namin, may existing center, kamo man obra kamo initiative na makabulig sa kumuluyo ninyo. Hopefully sa next nga blackout or latagin man ginapangayo tani hindi ato maliwat ang natabo sing last year. Kabay lang. So, ang ika-4 na question, sa inyo estimate, ano ka preparado ang inyo barangay kung matabo man liwat ang blackout parehas ng natabo sing last year? Subong ng mga pangulo, ginaka-house to house namon sila, ginapamala namon nga kung magbubuhat naman ang
kung ano mag-burnout liwat, may alternative na sila nga dapat dalaganan. So ginabalan naman sila nga, prepare sila sa ilang isang battery lang sa solar pa na. At least preparado sila. Hindi na sila magsala sa tuwan nga, ay, nagdulong naman. So may alternative na sila nga, may preview pa kami na may hinatag sila nga, magprepare sila. Gets ko kap mayo man nga may awareness sa mga tao sa palibot, mga training drills na makabulig man siya. Ari na kita subong sa last na question. Paano niyo ginatuluan ang mga residente about sa mga emergency procedures kung may kalayo, linog o kung blackout man? Kaya ganda kami sa mga outreach naman, sa mga natuluan naman sa mga emergency exit o may emergency, kung may sunog, kung mga natuluan naman sila, kami sa isa kadlaw, na training sa ila kung ano matabo, kung may tragedy na matabo. Ay maayo, kay kagidya ma'am, kay ang house to house approach siguro mas effective gid man para ma-reach Kaya ang iban, kay kung iban nawagan mo lang, hindi gid man sila maka-ate, kay iban busy man sa trabaho. Wala man, may free time kami Saturday and Sunday, na house to house kami para at least ma-aware sila sa talagang kung ano may matabo. Ay, mayo gid yung mga plano ang gina-implement sa barangay ni Subong Pakag. Salamat gid sa paghatag sa oportunidad sa akong Subong. Pa-interview ka mo kabay pa nga hindi na matabo liwat ang matabo sing Eneco, sing kaligad nga tuig kag salamat gid.